Pininiwala ba tayo ng pag-ibig ng Panginoon ay isa sa mga factor para masabi tayo ng may peace or inner peace sa ating mga buhay.
Naniniwala ka na kakambal ng joy ay peace. Kaya sabay natin awitan ang Panginoon ng may joy at peace sa ating mga puso ngayong umaga. Ngayong umaga nito, tayo po ay sumandaling manalangin. Panginoon, alam ko po na ang kapayapaan ay sa iyo lamang matatagpuan. Lord, alam namin ang kapayapaan ng bawat isa ay sa iyo lang dapat namin hanapin. Kaya kung mabitin mo, Lord, alam namin na ang kapayapaan ay amin ang natagpuan sa iyo. Ooh.
Panginoon, turuan mo po ang haring humatol ng mga tuwiran. Sa taglay mong katarungan, O Diyos, siya'y bahagina ng matuwid na tuparin tungkulin sa iyong bayan at pati sa mahihirap maging tapat silang tunay. Really, that's all bow our head. Feel the presence of our Lord. Thank you, Lord, for this very fruitful morning. Tunay nga, Panginoon, na Ikaw ang aming papupurihan sa oras na ito. Salamat sa isang buong linggo, Panginoon, na muli ay niloob ni Panginoon na aming paunahan sa lakas ng aming katawan, sa blessing, Panginoon, na patuloy namin tinatagyan. Kaya niyo kami naman, Panginoon, ang magpalit ng blessing sa iyo. Panginoon, sa oras na ito, i-ready mo ang bawat isa sa aming, Panginoon. Buksan ang aming puso, ang aming isip, Panginoon, sa pakikinig ng iyong salita. Kaya ang Panginoon, ito ay aming maisapamuhay. Makita ng aming kapwa kung paano kayo kumikilos sa buhay ng bawat isa sa amin. Salamat po, Panginoon. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.
disiplinang pangalawang kandila ng Advento. Ipinapakita ng propesiyas ni Isaias kung paano ang pag-asa mula sa Diyos ay nagbubunga ng kapayapaan. Ang pag-asa sa Diyos ay maaaring magdala ng kapayapaan sa mga sitwasyong mahirap, magkaroon ng kapayapaan, o sa mga bahagi ng ating buhay kung saan ang kapayapaan ay parang imposibleng makamtan. Mahal namin Jesus, gawin mo pong panaginip ng kapayapaan ang mga pamumot ng aming mga alalahanin. Turuan mo kami tumingin sa banal na Espiritu upang maging kulay mula sa anumang aming pinakapasa tungo sa pinapangarap namin ng payapang daan kasama ka kami. Ngayon po ay ating gagawin ang sagot ng pagbasa mula sa Roma 50, 4 hanggang 6. Ano ang nasa kasulatan noong una pa ay nasulat sa ikatututo natin upang sa pamamagitan ng pagtitiis at sa pagpapalakas ng loob mula sa kasulatan ay magkaroon tayo ng pag-asa. Pagkaroon ng Diyos na siya pinili sa atin ng katatagan at lakas ng loob na kayo'y mamuhay ng may pagkakaisa ayon kay Kristo Jesus, upang sa gayon nagkakaisa kayo magpupuri sa Diyos at ang Ama ng ating Panginoong Jesus. Maririnig po natin ang awit ng mga bata at susundan ang panalangin ni Kuya Oliver.
Dakilang Diyos, aming Panginoon na mangyarihan sa lahat. Ikaw po ang nakatatanos sa aming pong mga maging anghel ng aming iglesia. Patuloy ko pong itinadalangin, dakilang Ama, ang iyong paggabay, pag-iingat, pagsubaybay sa kanila. Ano man ang kanilang ginagawa, ikaw po, dakilang Diyos, ang patuloy na mag-iingat at magbigay sa kanila ng kanilang sapat na pangailangan. Hindi po, Panginoon, akin pong itinudulog sa iyo ang mga magulang ng bawat batang ito, naway patuloy nilang gabayan, turuan ang kanilang mga anak upang sa kanilang paglaki ay huwag nilang hiwalayan, dakilang Diyos, ang kanilang natutuhan sa iglesia ito. Patawarin mo po kami, Panginoon, sa aming mga sala at patuloy na pagkalooban ng magsiglang buhay. Sa pangalan po ng aming Panginoon Jesus, sa pangalan na langin ng ipasalamat at pag-asa. Amen. Sige po, tayo lahat ay sabihin na po sa sulat ng Mateo, Kabanata 3 hanggang 12 ay ganito po ang sabi. Ang pangangaral ni Juan Bautista, ni Juan na tagapagbautismo. Ng mga panahon iyon, dumating si Juan na tagapagbautismo sa ilang ng Judea at nagsimulang mangaral. Ganito ang kanyang sinasabi, magsisi kayo at talikuran ang inyong mga kasalanan sapagkat malapit nang dumating ang kaharian ng langit. Si Juan ang tinutukoy ni Propeta Isaias nang sabihin niya, ito ang pahayag ng isang taong sumisigaw sa ilang. Ihanda ninyo ang daraanan ng Panginoon. Gumawa kayo ng mga tuwid na landas na kanyang lalakaran. Gawa sa balahibo ng kamelyo ang damit ni Juan at sa balat naman ng hayop
ang kanyang sinturon. Ang kanya namang pagkain ay balang o balang at pulot-pupyutan. Dinarayo siya ng mga tao mula sa Jerusalem, sa buong Judea at sa magkabilang panig ng ilog Jordan. Ipinapahayag nila ang kanilang mga kasalanan at sila'y binabautismohan niya sa ilog Jordan. Nang makita niyang lumalapit din sa kanya ang maraming Pariseo at mga Saduseo upang magpabautismo, sinabi niya sa kanila, "Lahi ng mga ulupong, akala ba ninyo'y makakatakas kayo sa parusa ng Diyos? Patunayan muna ninyo sa inyong mga buhay na kayo'y talagang nagsisisi. At huwag ninyong akalain na makakaiwas kayo sa parusa ng Diyos dahil sinasabi ninyong ama ninyo si Abraham. Sinasabi ko sa inyo na kahit sa mga batong ito ay makakalikha ang Diyos ng mga anak ni Abraham." Ngayon pa lang ay nakaambana ang palakol sa ugat ng mga punong kahoy. Ang bawat punong hindi mabuti, ang bunga ay puputulin at itatapon sa apoy. Binabautismohan ko kayo sa tubig bilang patunay ng inyong pagsisisi at pagtalikod sa kasalanan. Ngunit, ang darating na kasunod ko ay magbabautismo sa inyo sa Espiritu Santo at sa apoy. Higit siyang makapangyarihan kaysa akin, at hindi man lamang ako karapat-dapat magdala ng kanyang sandalyas. Hawak na niya ang kanyang kalaykay upang alisin ang dayami. Titipunin niya sa kamalig ang trigo, ngunit ang ipa ay susunugin sa apoy na di mamamatay magpakailanman. Amen. Natin ang paghahandog sa pauna ng Jeremy at Panginoon Thank you.
isang dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang Mesyas ng Pasko ay tumutukoy kay Jesus, ang ipinangakong tagapagligtas na isinilang sa Bethlehem. Ang kanyang kapanganakan ay nagdala ng mensaheng kapayapaan sa lupa, na siyang tunay na diwa ng Pasko. Ipinakita ng Mesyas na ang kapayapaan ay nagmumula sa pagmamahal, pagpapakumbaba at pagkakasundo, hindi sa kapangyarihan o karangyaan. Kaya tuwing Pasko, paalala ang kanyang pagdating na isabuhay natin ang kapayapaan sa ating puso at isipan.
Salamat po sa bagong ano naman yan, ba? Para laging na may signature si Ate Whisper sa kanta niya. Ano po? Ano mahinayin palakpak po ninyo? Parang okay, mas malakas dito. 1/4 lang dito. Tayo lahat, palakpakan natin ang Diyos na kapatid. Kaya siguro hindi kayo masyado makapalakpak, parang naninigas na kayo sa ginaw, sa lamig. Mga kapatid, pare-pareho lang po tayo. Buti po kayo, si Ate Laling, naka-coat. Ating liturgist ay naka-long sleeve. Balak-balak ko umalis ganin at kumuha ng gown. Ang gown naman ako. Para yata nagsisisi ako, naka-short sleeve ko. Kita po na yun, talaga napakabuti ng Diyos. Amen? Oo. Isang kalakas na palakpak naman. Lahat naman tayo ay maliit, malaking halaga. Alam ko na talaga nararamdaman ninyo yung mga ibinigay ninyo, pinagkaloob ninyo. Lahat kayo nakangiti ngayon, no? Natin pag pumapasok kayo dito. Kaya, hindi makikita ng pinakamagaling na pintura ng inyong mga mukha. Pero ngayon po, sasaya natin lang. Amen? Talagang, pati sa Ate Merlin, kaninang umagang-umaga, hindi naman nakaplanong hanapin yung kanyang show. Pinagkalkal ako ng mga damit. Pinaghanap ako ng show na yan. Sabi ko, pwede bang tuwalya na lang? Ano pa? Ano oras na po ba? Alas 9:05. Ngayon po ay 2 linggo ng Advento Kapayapaan. P-E-A-C-E. Hindi fish o peace. Sabihin nyo sa katabi nyo, peace be with you. Minarinig akong rest in peace. Hindi rest in peace, ha? Peace be with you. Ngitihan nyo naman. Dahil alam natin sa panahon ito, huwag nyo naman masyadong lakasan, baka hindi naman makapagsalita, mga kapatid. 21 ang ating ano ba tawag dyan? Ating thermostat. Sige po. At ngayon din po ay ikalawang salamat sa pamilya ni Kuya Lucky Charm. At saka na kanya may bahay. Pagkatapos mamaya ng ating naikling pananambahan, kasunod po ito ay ang aking bibinyagan. Nandiyan po ba? Mamaya-maya pa sila. Sige po. Muli ating paalaala ay nasa amin na din kay worship yung ating mga sermon po ng Simbang Gabi. Sama ko, nagdag ko na yung ating parang announcement na din. Simbang Gabi at yung kanina, yung po ating Northeast Bulacan District Family Rally ang gaganapin po sa Sapang, ano pangalan niya? Mount Carmel, Sapang, Baliwag, Bulacan. Tati-rati daw po yung 3 jeep kayo. Ngayon, gawin natin 3 kalahati. 3 kalahati. Kumahari, sino bang district superintendent po noon? Basta, kilala po ang inaon. Kaya ako'y talagang love na love po ang inaon, mga kapatid. Napakarami na talagang, kaya talagang hindi ako nagsisisi. Napiliin ko ang inaon dahil ngayon ay aircon na. Ang Inaon United Methodist Church. Mga kapatid, hindi naman sa nagmamalaki. Lahat po ng lipatan namin, nakakapagpa-aircon po ako. At nakakabili din kami ng sasakyan. Amen. At ang susunod na bibili naman natin ay, engineer, sasakyan. Yan, gilid po na yan ang gagawin nating garahe. Diyan po igagarahe ang sasakyan. Bakit para natahimik tayo? Pagtanong niyo po kami sa North District. Wala kami na disco. Hagonoy, Alido. Kaya lang mga ilang buwan ko lang natikman yung aircon After 5 years, pinalayas na ako
Pagka-Diyos ay lipat na naman, lipat na naman, lipat ng lipat. Ano po? At doon ako dinadala sa hindi naka-aircon. Pag hindi naka-aircon, pasod yan ka muna. Magka-aircon ka. Pag umaalis naman ako naka-aircon. Diba? Kaya maaalala nyo kaya si Pastor Aircon. Ito ay buhay natin mga kapatid. At alam ko, naglagay tayo ng mga sila sa gilid-gilid. Hindi na upuan. Open na talagang sa darating na linggo ay punong-puno na tayo. Para na tayo sa Pinas sa susunod. Amen? Alam po, at alam kong nagdudulot sa atin ng tayo ay komportable, napapayapa tayo, natatahimik tayo. Hindi po ba, pag aircon ng ganyan, medyo nalilesen yung ingay, mas nakakapag-nilay-nilay tayo. Bagamat wala naman tayo sa Middle East, talaga naman sa panahon ng ating Panginoon sa Kristo ay kung bakit sila naka-row, kung bakit sila naging ang mga disipulo. Isang diretso yan, walang putol, ay sapagkat napakalamig ang klima sa kanilang panahon. Narinig natin yung ating announcement kanina sa darating na linggo ay nakadilaw, bagamat ang kulay natin ngayon ay purple o lila. At sa darating na linggo ay kulay pink. Pink tayo, ang ating kandila na sisindihan. At yan po ay letter J-O-Y. Joy. Sunday natin, Advent. Ikatlong linggo. Para alam lang natin, baka makonfuse po kayo, bakit dilaw? Hindi naman po related doon yung sa sinasabing dilawang damit. Magdilaw po kayo. Para talagang malaman natin lahat kung talagang tayo mga dilawan. Sino ba mga dilawan? Well, seryosong pag-uusap mga kapatid. Dahil, bagamat, itong kapayapaan ay talagang hindi natin alam kung paano natin, mga pamamaraan, paano natin ma-achieve, makuha, yung tinatawag na peace or katahimikan. Hindi lang ng kapayapaan, letter K o katahimikan. Diba? Dahil talagang ang dami-dami ng mga factors or kadahilanan kung bakit talagang napaka-disturbing sa atin. Pag sinabi natin yung salitang peace o katahimikan, kapayapaan, lalo na kung tayo ay hindi basta nakakatulog sa gabi. Ano mga kadahilanan? At bakit nga ba gano'n na lamang ang panawagan? Katulad ng panawagan ng mga kaibigan natin nung nakaraang November 30 na kung saan di po ako nakadalo. Pero sabi nga natin, iyan ay bahagi na kung bakit ang mga Pilipino, ang mga iglesia ay nagsasalig puwersa na manawagan sa pagbabago, sa kapayapaan. Dahil talaga naman, yung kalsada lang po dito sa may tapat ng Walter Park, sa may Honda. Di ba? Paglagpa, kung bago ka dumating, pagbaba ng tunay, talaga naman, ang kakahapon po. Kaya kailangan sabi ko, lagi nakasingil, pag-alisan niya natin, hindi ko po ginagamit yung 3 minutes. Dahil kung bibiyahe ko ng 8, 9, baka alas 3 na hapon pa akong makarating doon sa aking pupunta. Kaya lagi kami single, hindi ko po ginagamit yung 3 minutes yun. Yung aking single, ang gamit namin natin early. Sanay na po yan kahit lumilipad kami sa biyahe. Sanay na po yan. Hindi naman lilipat dahil mabigat yung aming timbang. Kuya Lito. So, kailangan klaro sa atin kung bakit ganito na lamang ang panawagan ni Juan Bautista. Ang panawagan na magsisi kayo, repent, sabi niya. Magsisi kayo at talikuran ang inyong mga kasalanan. Akala kasi natin, pag sinabing pagsisisi, repentance or yung pangungumpisal, di ba? Basta lamang nasabi natin kung hindi sabi dito, at isabuhay ninyo, isagawa ninyo yung pagsisisi. Sapagkat, sabi niya, malapit nang dumating ang kaharian ng Diyos. Ano ba yung malapit na? Actually, pinagtatalo na namin yun. Hindi lang malapit na, kundi talagang narito na.
narito na yung kaharian. Ano ba yung tinutukoy na malapit na? Yung tinatawag natin, yung isang pagdating, malapit na, hindi lamang natin alam. Pero sabi doon, gumawa kayo ng mga tuwid na landas na kanyang lalakaran. Ang sabi po dito, ano yung mga dapat nating ituwid? Hindi yung kalsada, baka nagsabi natin, tapa lang tayo ng tapang sa kalsada, asfalto tayo ng asfalto, mga ilang weeks lang, pag umulan, ilang buwan, ay biyak-biyak na naman. Di po ba? Ano ang mga dapat nating tuwid? Sabi niya, sumisigaw, isang taong sumisigaw sa ilang, ihanda ninyo ang daraanan ng Panginoon, gumawa kayo ng mga tuwid na landas, matatambakan ang bawat libis, at mapapanatag o mapapatag ang bawat burol, mga liku-likong daan, baku-bakong daan. Ano nga ba? Ang mga baku-bakong ugali, mga liku-likong pamumuhay natin, yun po ang tinutukoy. Hindi lamang po yung magpagawa ng kalsada, ang DPWH. Hindi po yun. Kung titingnan lang natin sa mababaw na pananaw, mababaw na pangunawa, maaaring sabihin natin, tuwirin ang mga liku-likong landas. Ano nga ba ang mga dapat nating tuwirin? Ano nga ba ang mga dapat nating baguhin sa buhay natin? Bakit ang lifestyle ni John the Baptist ay malayo-malayo sa lifestyle ng mga Pharisees, ng mga Sadducees, ng mga high priests, sapagkat nakabigtis po sila. Mga talagang mga signature yung kanilang magaganda, mga first class A. Sabi nga ng district, ito daw inaon, nahahanay kayo sa class A. Tama po? Bakit nakahanay kayo sa class A? Ayaw nyo ba na class A kayo? Ayaw ba natin class A tayo? Pumalakpak, ang gusto na tayo ay class A. Ang lakas. Napakalakas sa mga palakpak. Ayaw ba natin tayo yung class A? Nahahanay. Ngayon pa, mga kapatid, talagang totoong-totoo ng class A po kayo. Bakit? Naka-air po na po kayo May tatanggi niyo pa kaya? Sa darating na conference natin, church conference, paandarin po natin yan. Salamat sa nag-ooperate niyan. Di ba? At syempre, gagamitin lamang po natin yan pang araw ng linggo. Yung Huwebes naman po, buksan lang yung mga bintana, yung ating midweek na, huwag na tayo mag-aircon. Ang totoo po niya mga kapatid, mahina po ako sa aircon Minsan po, pinupulmo niya ako Oo. Mahina po talaga ako sa lamig. Ayaw na naman ang gusto magpa-aircon Ako naman, okay lang, kahit pinapapawisan ako Makulit lang kayo hindi naman magpipigil dahil gustong-gusto niyo magka-aircon. Amen? Talaga naman pagka nakita natin, lalo yung mga nakalista mga nagbibigay, sisipag ng organisasyon nito talaga mga kapatid. Nasa po si Ate Whisper? Nawala, naka-dress siya balot na balot sayang, hindi niya matikman yung aircon ng inaod mga kapatid. At hindi lamang alam kung mga ilang linggo pa, ilang araw pa, ang paghahanda naman natin ay ang simbang gabi. Malapit na mga simbang gabi. Kaya kung meron po kayong mga hinahandang mga presentasyon, gawin nating masaya ang presentation po ng mga simbang gabi, lalo yung Kids Night. Tinatanong ng aking anak na babae si May, ano yung kanyang pagkakaloob sa mga bata. Doon sa dulong malabot, kasi dalawa po yung mga bata sinabi ko Dalawa yung kumari ay baka pwedeng nauna, padala mo na. Anak, di na ako mahihiya. Nauna, padala mo na. Huwag ka nang magpatumpik-tumpik pa. Huwag na magpaatay-atay pa. Ibigay mo na. Kasi yung kanta ngayon, ibigay. Ibigay mo na, anak. Pero sabi ko sa kanya sa anak mo, ibigay mo na. Huwag ka nakakumasan na nagtetext, sayang yung text. Pag sinabi mo ka magbibig, no na. Huwag na nagpapa-atay-atay pa. At gano'n na lamang. Bakit gano'n katapang, gano'n ka kasarkastik, gano'n kalakas ang loob ni Juan Bautista na
siya'y manawagan. Sabi niya, gawa sa balahibo ng kamelyo ang kanyang damit, balat naman ng hayop. Bakit ito ang kanyang kumakain siya ng balang? Natin niyo ba kumain ng balang? Nakakain na ba kayo ng balang, ng alpihan? Di ba? Ng susuhog, nakakain. Nung araw po, kinakain namin yung kuya dito eh. Sinasangag po namin yun. Yung mga sumusunod sa mga, ewan ko kung alam pa, kilala pa ito, alam pa ito ng mga bata. Sino dito kumakain ng mga susuhog? Maming kayo. Sabihin ko lang kumakain. Mga exotic food. Kumakain din po ako ng sawa. Kumakain din ako ng rabbit. Bato lang mo, hindi ko kinakain. Bato lang hindi ko kinakain. Kumakain din po ako ng bayawa. Bawal na eh. Nung araw po sa amin sa anda, napakarami namin nahuhuling bayawa. Napakasarap. Hindi lang aso mga kapatid. Kaya kung mapangpasin, hindi mo lang tumatahol. Hindi po kumakain ng aso. Baka kayo. Kinakain niya yung balang. Bakit? Parang nakakatawa ito si John the Baptist. Bakit? Sapagkat isa sa mga tinatawag the 10 plagues of Egypt. Sapagkat tumigas, kung hindi talaga natin pinagsisisi, talagang yung pagsisisi ay isinasa buhay. Hindi lamang sinasabi. Kung hindi yung the 10 plagues of Egypt, isa sa mga salot, yung plagues, yung salot na dumating sa bansang Ehipto ay ang yung pagdagsa ng maraming balang, ng palaka, ng pugo, at lumaganap ang kadiliman, nagdilim sa buong lupain ng Ehipto. Pigsa. Yung sampung po yan eh, 10 salot eh. Pigsa. Tapos, pinaslang ng Diyos ang mga panganay na lalaki ng Ehipto. Basta lahat ng panganay, pati ang hayop na panganay. Basta yung unang lumabas na lalaki ng hayop ay pinaslang niya ng Diyos. Talagang kinuha niya yung kanyang buhay. At habang tumatagal, ganyan din. Habang tayo nagmamatigas, habang tayo ay parang wala lang. Hindi po ba? Parang walang maliso sa atin. Talagang habang nagsisi tayo. Hindi natin sinasabing ipagpatuloy, pero merong malaking epekto sa buhay natin na yung pagsisisi ay hindi lamang sinasabi ng mga bibig, kundi sinasagawa, isinasabuhay yung pagbabago ng kanyang buhay, mga kapatid. Kaya siguro po, kapag ganito ang nangyayari sa atin, di ba? Ay may mga nangyayari napakahirap ipaliwanag. Bakit ka bang mga ganito? Pero, magsuri ka. Magsiyasat ka. Bakit ka? Di ba? Bakit parang may mga dapat bang patagin, ayusin sa ugali natin na kumisan, parang nagagaspangan ang iba sa atin, lalo na sa pananalita. At laging din naman natin inuunawa. Kumisan po, ganun din ako eh. Lalo nung pagalitan ng isang manager ng isang tindahan ng mga tinapay, ba yun? Sikat na tindahan ng mga tinapay, Singles. Nandun po ako nung pagalitan ng manager yung tao na dahil nagkamali lang Ate Aileen. Tinukumpit siya doon eh. Baka pwede ka huwag mong pagalitan sa harap namin. Huwag dito, pumasok kayo sa loob, doon mo sa pagalitan. Huwag sa harap ng mga customer. Tipo. Baka may mga dapat nabaguhin, patagin, ayusin sa ugali natin kung ito man ay magaspang sa pananalita, kung ito man ay anong klase ng pagturing sa ating mga kapwa, sa ating mga kausap, mga kapatid. Ano ang mga dapat patagin, ayusin, mga lamba, baku-bakong ugali para talagang magkaroon ng tunay na pagsisisi sa atin. Hindi mo sinasabi lang ang pagsisisi kung hindi ginagawa. Kaya ganun. Kaya kita niyo po si Jesus. Gusto niyo pa bang sabihin ko yun? Sabi ni Jesus sa mga pariseo at sa tuseo, hoy, woe to you. Hindi kayo na. Woe to you. You, the generation of vipers. Hindi po yung vape, ha? Iba yung vape. Kayong mga lahi ng
o lubong. Kita nyo? Isip ko, bakit nga ba sinasabi natin, mag-ingat din tayo sa mga magsasalita. Pero bakit si Jesus ganun siya katalim magsalita? Kung pwede ko nga ng pagsabihan, pwede ho ba, Guro? Medyo kinis-kinisin mo naman yung mga panganalita. Bakit naman ganun ka magsalita sa mga Pariseo at sa mga Saduseo? Akala ko ba nang-aakay tayo? Akala ko ba ay gusto natin dumami tayo, gusto natin makaakil ng mga kaluluwa. Pero bakit ganito? Para itang komplikado. Nasabihan ni Jesus ang mga Pariseo at Saduseo na kayong mga lahi ng mga ulubong. Sapagkat, bakit nasabi ni Jesus yun? Dahil ipinapakita lamang ng mga Pariseo ito na magaganda ang kanilang pananamit. Ipinapakita ni Juan Bautista na ang kanyang sinturon ay balat lamang kanya ron, kumakain siya ng balat ng pulupopyutan. Diba? Ipinapakita rin ba natin ang kapritsyo ng buhay ngayon? Alam ko rin sa Australia, nabasa niyo na po ba? Kung nakailan lang, one week ago, below 16 years old, sino po nakabasa nun? Ipinagbawal ng bansang Australia. Basa, text, yan yun, search. 1 week lang po. Ipinagbawal ng bansang Australia, below 16 years old, na sila ay mag-Facebook at mag-TikTok account. Bakit? Dahil, alam nyo, kahit sa Facebook, ang dami-dami talagang mga, dito yung mga comments, di ba, sa comment section, ang dami-dami, napakalaan natin, pati sa pananalita. Bakit? Dahil ang pag-aaral na ginawa ng Australia ay nakakasira sa pag-uugali ng mga bata, sa pag-uugali sa kanilang pananalita. Kaya ipinagbawal nila na mag-Facebook below 16. Basta, sige, pwede research kung ako'y mali. Ituwid po ninyo kung ako'y mali. Isang linggo lamang nakakaraan. Kaya 16, 17, 18 above, baka pwede na. Pero 16 below, ipinagbawal na ang mga bata ay mag-Facebook. Kaya ba natin yun? Marahil, ano ang mga dapat na baguhin, linisin sa buhay natin? Baka kailangan natin ng papel biliha para kuminis tayo. Ano yung papel biliha natin? Ano mga spiritual discipline na parang papel biliha sa atin? Kailangan kuminis din yung ating pag-uugali. Lagi ko narinig yan. At ayoko naman sanang sabihin sa inyo, pero ako po'y na nakakadisturb sa akin. Sabi niya, pagpasok pa lang doon sa piso, ipito po medyo nakabukas. Sisingaw po yung ating mahal na aircon. Sinisinga. Sabi ko nga sa ating opisalis, okay na ho ba ako yung kurtina lang, ganyan. Hindi na nakakasingaw. Baka kailangan pa natin ng Venetian line, kumot. Marami pong kumot dyan Diba? Hindi ko alam. Pero, sa ngayon, maging masaya muna tayo sa kung ano ang meron na. Later on ay nakikita rin naman natin kung anong mga pangangailangan pa. Sapagkat yun ang marahil nakita ng bansang Australia at marahil ang ating mensahe ngayon, ano ang inaakala ng dapat ayusin sa kanilang bansa dahil marahil nakikita sa ugali at sa karakter ng mamamayan ng Australia. Sumasama ang mga ugali dahil sa paggamit ng Facebook at ng TikTok. Nakita niyo na po? Nakita niyo na? Tama ba ako, Ate Jay? Sure ha? Tama. Mayroon yung, ibabalidate natin. Ipinagbawal. Kaya natin yun? Yung mga bata natin, mga bata, di ba? Okay lang sana yung mga anak natin. Ang galing na mga English, talaga ang galing na sa English proficiency, ang huhusay. Pati po yung mga apo ko, dati napakadalas kong dumalo ko yun ito. Ngayon, dinadala ko na pagdalaw. Wala na pong kamakausap na Pilipino sa kanila Yung mga nagnonos, apo ha? Ganun ha? Sabi, oh yes, no. Alam ko na sabihin na yes or no. Diba? Dati, adalas kong dumalo ngayon, tawag ng tawag. No, kailan ka bibisit dito? I'm tired. Kailangan English
Ako, talaga naman. So, higit dyan. Ano nga ba? Bakit? Pagkamisan ay nandun tayo sa estadong marahil nakikita natin ang ating mga sarili, komportable tayo. At tulad ng mga Pharisees, mga Sadducees, nakikita natin tayo ay naiiba, namumukod tangi. Pero baka mayroon dapat ayusin, linisin, patagin, kinisin sa buhay natin. At tulad ng mga Pharisees na ito, kung bakit ang panawagan ni Juan Bautista ay magsisi kayo at talikdan ang inyong mga kasalanan, mga kapatid. Na kung saan ang mga Sadducees na ito, mga leaders na ito, ay hindi rin makakatakas sa anumang banta ng hustisya ng ating Panginoon sa Kristo. Ano ba? Kaya, ngayon pong itong panahon ng Adbyento, alam ko pong abalang-abala na tayong lahat sa paghahanda. Sa paghahanda. Wala sa atin kahit magkano ang ating gastusin. Kami po naghahanda na, sabi ko nga po. Nahiga naman ako kay Ate Whisper. Nagbigay siya ng mga pakwan. Magbibigay naman po ako ng mga saging. Ayaw yung saging. O di fruit cocktail. Diba? Ayaw yung saging eh. Fruit cocktail na ibibigay ko sa inyo. Nahiya naman ako, sabi ko nga, tigat-tigat mo ba yun? Ayan, yung tinitigis ang piling naman na ibibigay ko sa inyo, yung saging na tuldan. Hindi ko ba? Huwag po kayo mag-alala, hindi kayo mawawalan, at hindi rin kayo magkakaroon na. Hindi rin joke lang. Pinaghahandaan talaga naman, kahit yung budget. Sabi ko ang paglilingkod mga kapatid, katulad ng mga hindi lang po pera-pera. Alala kasi natin po, alala kasi natin paglilingkod pera-pera lang eh. Tama tayo eh. Paglilingkod, maiayos namin yung paglilingkod dito. Sinasabi namin yung totoo. Kahit ilang panahon, ilang taon na kami nandito, hindi natin masabi. Pero aming sasabihin, katulad ng estado, katulad ng pananaw, ewan ba, sasabihin na yung totoo, pero hindi po ako magsasalita ng kayo. You are the generation of the vipers. Sabi niya, hindi ko naman sasabihin, delikado naman ako, baka naman maisip mong PBS niya, di ba? You, the sons of the generation of the vipers. Kung saan ay sasabihin lamang natin kung ano ang pinakamahalagang paghahanda na gagawin natin sa ating mga sarili. Marahil mga kapatid, sabi nga namin yung kwento kanina, mas maganda ito sa darating na church anniversary. Aircon na tayo. Ano ho? At sana talagang sa tites ay nandyan. Nasaan yung isa? Nabigay ko na ba yung sobre mo, Ate Tess? Kaya dumating si Ate Tess dito. At yung pong nabigyan ko ng mga sobre para sa ating mga district. Sa district ay ating pinagtutulong-tulungan mga kapatid. At nawa po sa darating na itong mga susunod na pagdaraos natin ang Adbyento at ang Sigbang Gabi ay mas lalo nating mapagnilay-nilayan kung ano ang tunay na kahalagahan ng paghahanda. Hindi na mga masarap na Noche Buena, hindi na mga damit na bibili natin. Alam kong namimili na kayo. Sabi nga rin isang araw sa Divisoria, matuman pa rin ang mga mamimili. Sino ba ito nagdi-Divisoria? Yung ano pong araw nagdi-Divisoria na Ate Merly? Nagdi-Divisoria pa ba kayo? Wala na. Shopee na lang, Shopee. Wala na nagdi-Divisoria. Kami po, pag nagdi-Divisoria, mga isang sako, dala-dala namin. Kasama na pa Kaginaldo. Hindi naman kami pupunta ngayon doon. Napakahirap naman lumuwas. So, higit sa mga yan, mga kapatid, ay mas lalong higit natin ihanda ang ating mga sarili, linisin ang mga ugaling bako-bako, linisin kung ano man yung meron tayo, pride, ibaba. Yung mga pananalitang parang masyadong, di ba? Ako nga po nung sa Maya, sabi ko dito sa Maya, ano ba yung topic ng Maya? Tungkol sa stress management, tama? Stress management. Ang gusto ko lang po, sabi ko, para mawala yung stress ko, katahilikan. At talaga naman binigay, tahimik na tayo ngayon. Nagkaroon na tayo eh. Katahimikan na. Talaga gawin ang gano'n ang ang nagkakaidan. Medyo hindi naman masyadong maingay.
No, tumatahimik na ang bibig. Tinuloy ka tabi mo. Diba? Tinuloy ka tabi mo. Diba? Ang mga kababayan natin talaga namang huwag na ho kayo magtaka. Talagang natural na nila yan. Ang mga kababayan, talagang sila may talent ng pagiging ano po yan? Mapian lang talaga sa mapian. Mapian. Amen. At yan mga kapatid, katulad ng panawagan ni Juan Bautista, hindi isang literal na mga baku-bakong dapat patagin, kundi ito'y patungkol sa pag-uugali. Ano? Kaya ba natin yun? 16 years old? Hindi naman pa Facebook? Kaya nyo? Pagtibayin natin ngayon? Nasa kamay na 6 kilo, 16 bilong sa Facebook. Wala. Hindi naman, buti na lang Israel. Ba't tayo isip ko itong Israel? Bakit yung Pilipinas hindi? Mahusay kasi. Magagaling. At maraming magagaling dito. Yeah, maraming magagaling sa atin. Kayahin natin ang Australia. Panalangin natin. May pagbawal na rin. Below 6 years old ang Facebook at ang TikTok sa Pilipinas. Para mabawasan ang mga magagalitin. Pag may Facebook, ano mapapasok sa Facebook? Magagalitin, maiinggitin. Diba? Yung ba naman pagkain mga kapatid, pag nagluto ka ng pagkain, post, nakusa, alam nyo, ikakasala ko. Talaga naman nakamang ako eh. Gusto ko ng cheat day. Pag pinopost yung mga pagkain, okay lang sana mag-post kayo mga kapatid. Huwag nyo na kami kakalimutan. Naubos yung pagkain yung niluto, hindi mo nabig yan eh. Hindi mo ba? Mamaya po sa ating binyag, palagay ko makakakain kami ng maraming mamaya. Yan dahil mga kapatid ng ating kain ng mamaya. Okay? At iyon ang pinakamalalim. Pag nilay-nilayan natin mga kapatid, hindi lamang sapat naghahanda tayo sa darating na Advento Pasko, pag-aginaldo, kung hindi ihanida ang ating sarili, alin ang dapat baguhin mentalidad, pag-uugali na dapat baguhin, patagin, upang mas magandang paghahanda ang ating gagawin sa pagdating ng ating Panginoon. Amen? Sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu. Amen. Mahina yung palakpak. Ayan. Kaya ito lang tayo, lahat sa inyo. Sige po, tayo ay dumako na sa komunyon. Sige po. Tawagin ko si Kuya Ogi, Kuya Oliver, at si Kuya Lito. Okay. Ating tunghaya ng ating pagbasa. Sagot ng pagbasa ng isang pasena. Itaas ninyo ang inyong mga puso. Tayo ay magpasalamat sa Panginoon. Tunay na marapat at tuwid ang aming katungkulan sa lahat ng oras at sa lahat ng dako, kami ay magpapasalamat sa iyo. O Panginoon, banal na Ama, makapangyarihan sa lahat, Diyos na walang hanggan. Sa kasamahan ng mga anghel at ng mga anghel at ng buong kalangitan, ang puri at pinatagpila at alam ng mga. Laging pinupuri ka at sinasabing, Banal, 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 Panginoon Diyos na mamahugpo. Langit at ang lupa ay puspos ng iyong kaluwalhatian. Walang hati sa iyo, O Panginoon, ang taas-taas. Ito po nating evento ng Santa Cena ay siyang pinagpira-persona natin sa isang lalagyan, sa isang sisidla na ito ay narito tayo bilang isang pamilya, bilang isang iglesia. At ating pagpapasalamat ng kanyang katawan tayo pag-pinagpatating ng bahagi ay isa lamang sa isang katawan. Amen. Ano din po ang bukas ng upas na ito saan ay
yung bagong tipa ng ating Panginoon sa Kristo. Kung saan bilang katubusan sa ating mga kasalanan ay tinagkaloob sa ating sa buhay sa pagkakas. Sapagkat mayroong isang tinapay na bumababuhat sa langit, tayo na marami isang katawan lamang sapagkat nakikibahagi tayo lahat sa isang tinapay, isang pakikibahagi sa katawan ni Kristo, ang tinapay ng ating pinagpapasalamat. Isang pakikibahagi sa dugo ni Kristo, ito ay nangangahulugan ng isang paglilinis at isang bagong buhay para sa lahat na tinanggap natin kay Jesus. Ito ang sarong ng pinagpapasalamat natin. Amen. Natawagan na po natin ang mga maliliit na bata nito, silang munang tatanggap ng isang pagkero. Salamat po. Sana'y masalalay sa inyo ang
iglesia ng Inaon. Palain po kayo. Amen. Nagpatuloy magpalinis, magsisi sa aming mga kasalanan. Hindi lang po ito isang
pagalingan, ginagawa namin po sa yan. Hindi sana po may nakikita sa aming pagbabago. Hindi lamang sapat na nakakarinig kami tungkol sa pagbabago, pagsisisi at suwabongkis. Hindi sana naman po sinisikat namin kahit isa lang. Meron kaming tinatakpan, may inaalis kaming masamang pag-uugali sa amin. Salamat po. Tumaling dalangin sa pangalan ng sa amin. Sayang alinaw
Muli kaming nagsisiyasat ang aming sarili kung ano mga dapat na ayusin, patagin, ang mga baku-bakong ugali, pagkatao sa amin. Totoo naman po na hindi lang sana tuwing taon, parang repair lang po. Nagre-repair lang kami tulad ng mga kalsadang baku-bako. Tinatapalan lang ng asfalto, pagkalipas ng 3 buwan, 6 na buwan ay biyak-biyak na naman. Sana po ang pagbabago ay sa loob. Hindi lagi nakikita lamang sa kanyang attire tulad ng mga pariseo. Gusto lamang nila ay lagi silang sikat, lagi silang tinatanaw ng mga tao, lagi silang pinupuri, pinapansin. Pero punong-puno ng kabuluhan ang kanilang kalooban. Madaling nagkilis, madaling bumili ng mamahaling kamit. Pero kailanman napakahirap magkuhin ang aming kalooban, ang aming sarili. Napakahirap. Lagi kami nagpapapaplastik. Lagi kami nagpapalat kayo. Sapagkat panlabas lamang ang aming binabawa. Hindi mismo ang puso. Nakila Diyos, gaway mas malalim ng pagninilay-nilay. Gawin namin hindi lamang tuwing Pasko o isang okasyon lamang, isang kaugalian lamang. Malapit na puli ang 2026. Puso-puso naman ang mga salitang resolution, New Year's resolution. Hindi naman po talaga totoo ito. Walang kwentang mga salita. Hindi namin babaguhin sa isip, sa aming diwa, at hindi namin isasagawa ang pagbabago. Tulungan po ninyo kami dahil ng Diyos na bago matapos ang taon ng Disyembre ay talagang unti-unti namin pinapakat kung ano man ang masamang pag-uugali namin, pananalita, bawasan ng mga salita na misa ay pagmumula ng hindi magandang relasyon sapagkat nawawala ang katahimikan at kapayapaan kung sira naman ang aming relasyon sa isa't isa. Pangalagaan namin, Panginoon, ang ugnayan. Napakahalaga ang relasyon higit sa pera, higit sa palamuti, higit sa mga bagay na material. Huwag naman kaming laging parang pera-pera na lang ang usapan. Bagamat kailangan naman po talaga namin yun. Pero kung ang ugali naman namin, hindi nababago, marami nga kaming pera sa bulsa, paldo-paldo. Maraming namumutok na wallet, pero magaspang naman ang aming pag-uugali. Nakakalungkot, baku-bakong daan. Sa mga panahon ito, dakilang Diyos, naway pagbulay-bulay pa namin, dakilang Diyos. Kasi sayo ng kwentong ito, ang pagpapatotoo ni Juan Bautista sa edad na 31, ganun siya ka-diretso, ganun siya ka-prangka. Iniingatan pa rin namin ng aming mga dila, sapagkat ang dila po talaga minsan ay nakakapagdulot ng sunog ng relasyon. Tulungan po na yung kami dakilang Diyos. Naway, ang panahon ito ng Adbyento, tahimik kami, payapa, ano ba yung estado ng aming buhay, iwasan namin ang anumang mga bagay na pagsisimula, mawawala ang tunay na diwa ng kapaskuhan, ng katahimikan. At naway mapuno ni lalo pa ng kagalakan sa darating na linggo. Salamat po, dakilang Diyos, sa inyong bugtong na anak na si Jesus. Ay sigilang ang aming Mesyas ng buong sangkatao. Sa pangalan ni Jesus, ito po ang sa magdalangin. Amen.
sa ating mahabaging Ama, kasi nagsugo ng kanyang tuntunan ng Jesus. Patuloy natin tanggapin ang masaganang biyaya, ang kagalakan, kaligtasan, at tunay na kapayapaan na dulot ng ating Panginoon sa Kristo. Sumaatin ito mula ngayon at magpakailanman. Amen. Pagpalain po tayo na. Happy Sunday po. Wala po muna uuwi. Picture lang po muna.